Naglagay na noon ang PHIVOLCS sa mga marker sa mga lugar sa Metro Manila na posibleng maapektuhan ng malakas na lindol. Pero ilan sa mga marker na ito, hindi na pansin at hindi rin daw alam ng mga residente. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Halos 100 kilometro ang haba ng West Valley Fault System mula sa Angat Reservoir sa Bulacan, dadaan ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rodriguez Rizal, Cavite at magtatapos sa Calamba sa Laguna. Makikita rin na hindi iilang mga subdivision, residential and commercial areas, highway, pangunahing kalsada, pati mga ilog ang dinadaanan ng fault. Naglagay na noon ng mga marker ang PHIVOLCS, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para magsilbing gabay kung nasaan ang fault. Noong 2014, inikot ng GMA News ang ilang lugar na binabagtas ng fault kasama ang PHIVOLCS para tukuyin ang mga marker na ito. Kaso, kung hindi pa itinuro ito ng mga lokal na opisyal na sumama sa GMA News, hindi namin malalaman na marker pala ito. Tulad sa residential area na ito sa MH Del Pilar Street sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nandito tayo ngayon sa MH Del Pilar Street, Barangay Bagong Silangan. At yung unang muhon ay nandoon at yung pangalawa pointing the direction of the West Valley Fault is andun banda sa bahaging yun. Sa Barangay Batasan Hills, San Mateo Road sa Quezon City pa rin, tanging ang pulang marka na ito ang senyales na nakatayo pala ang bahay na ito sa ibabaw ng fault. Dito naman sa bahaging ito ng Canley Road sa Pasig, kalapit ng ilang motel, tumatagos din ang fault. Ang marker na ito at ang katapat ng marker niya sa kabilang kalsada ay nagpapakita kung saan dumadaan ang West Valley Fault. Importanteng malaman ang West Valley Fault, kaya inilabas ng PHIVOLCS ang Valley Fault System Atlas. Ang mga red solid line sa mapa, ibig sabihin may visible fault. Ang solid line na may mga ngipin tulad nito, nagsasabing bumagsak na ang lupa sa direksyon kung saan nakaharap ang ngipin. Kung dashed line naman, may fault pero hindi nakita dahil sa modifications na gawa ng tao. At kung dotted line ang nakalagay, may fault pero natabunan na ito ng lupa. Importante sa land use planning ng local government, iiwasan ang pagpatayo ng bahay at building on top of the active fault. Kailangan din ito sa contingency planning for disasters. Ganon din sa engineering design ng mga gusalit mga bahay. And more importantly, pagdating sa ating mga mamamayan, makikita na nila kung saan mismo ito tumatama. Kasama ang PHIVOLCS, binisita namin kanina ang C5 kung saan may bahaging nasa ibabaw ng fault. May bahagi ng West Valley Fault Line na dumadaan dito sa bahagi ng Mercury Avenue, patagos doon sa C5 hanggang sa White Plains. Ngayon, di na natin nakikita kasi sementado na yung kalye. Pero kapag gumalaw daw itong fault line na ito, posibleng mabitak itong kalsada at maapektuhan lahat ng istruktura sa paligid nito. Anything on top of that fault, on the fault, kung ano yung movement ng fault, kung pakanan siya, kakanan din, sasama siya doon, di ba? O kung bababa rin siya. Pag bumitak yung fault, sasama kung ano yung structure doon. So, masisira siya at masisira to talaga. Kaya we recommend na 5-meter buffer zone doon sa fault natin, no? Yung sa both side of the fault. At least, no, mas malayo, mas maganda. Kaya siguradong damay ang mga gusali, pati ang footbridge na ito. Binalikan din namin ang Canley Road sa Pasig. Makikita pa rin naman doon ang marker kung saan dadaan ng fault. Pababa itong parte na to, pero hindi naman bubuka ng ganyang kalaki yan. Ang mga nagtatrabaho sa lote kung nasaan ang isang marker, ni hindi nga raw napansin na may babala sa harapan nila. Pero ang gwardya sa katabing gusali, alam na nasa fault sila. Sa gitna yung magdiwa, ako siya lang doon sa maganoon, sa ganyan. Ano malalaman? Hindi yun lang po, balita nyo na dyan. Libreng madadownload ang digital copy ng Valley Fault System Atlas sa website ng PHIVOLCS. Kung wala ang lugar mo sa Atlas, ibig sabihin malayo ka sa fault, pero hindi pa rin ligtas sa pagyanig sakaling lumindol. Mav Gonzalez, GMA News.